Ah, Mang Adong, hindi na po muna sana ako kukuha ng karne. Bakit? Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa amin? Hindi naman ho sa ganun, Mang Adong. Kaso ho kasi, dahil nga dun sa kumalat na balita, wala na hong gustong bumili ng karne sa akin. Ganun ba? Naiintindihan ko. Pero matagal na tayo sa ating negosyong dalawa, Konding. At kilala mo naman ako. Nasa sayo kung anong paniniwalaan mo. Basta ako, wala akong dapat na ipaliwanag. Dahil naniniwala ako na ang katotohanan ang magpapatahimik sa mga bungangang may masasamang hangad. Sa panahon natin ngayon, ay maraming tao na ang labis na mapanghusga at madaling maniwala sa sabi-sabi. At kung hindi ako nagkakamali, madalas na nakabase iyon sa itsura ng isang tao. Masakit mang isipin, yon ang katotohanan. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala lamang na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Subscribe na, kabayan! Ako po si Konding, isang meat vendor, at nakapwesto ako mismo sa ibabang parte ng aming bahay. Malakas ang benta ko ng karne sa lugar namin. Wala kasing ibang nagbebenta doon. Medyo may kalayuan ng talipapa sa aming lugar. Kaya naman, imbes na mapalayo pa, ay sa akin na bumibili ang mga nasa malapit. Mura rin ang kuha ko ng karne sa aking supplier na si Mang Adong, isang matadero. Siya katulong ang kanyang mga anak na lalaki ang nagpapatakbo sa kanilang negosyong katayan. Dahil sa aking hanap buhay na pagbebenta ng karne, ay mabilis kong napalaki ang aming bahay na dating barong-barong lamang. Kahit ilang taon na akong kumukuha ng karne kay Mang Adong, ay ilang beses lamang itong nagtaas at sobrang kaunting halaga lamang. Maganda ang relasyong meron kami kina Mang Adong. Kahit pa sobrang bibihira nito kung ngumiti dahil sobrang seryoso ng mukha nun. Ni minsan ay hindi ako nahirapang makipag-usap rito kahit pa nga minsan ay nahuhuli na ang aking bayad rito. Ni minsan hindi ko ito narinig na nagreklamo. Hanggang pumutok ang isang balita na labis na bumago sa lahat-lahat ng mga kaganapan sa aming mga buhay. Sunod-sunod ang mga napapabalitang nawawalang bata sa lugar malapit sa katayan ni Mang Adong. Isang hindi nagpakilalang matanda raw ang nagsabi na pinagdududahan raw si Mang Adong na sila ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata sa lugar nila. Ito raw ang kanilang mga ginagawang giniling na karne at mga lamang loob. Noong mga panahong ito ay madali pang maniwala sa mga sabi-sabi ang mga tao. Magmula umikot ang balitang yon ay nag-iba ang tingin ng mga tao kina Mang Adong. Marami ang natakot sa kanilang pamilya dahil sabi-sabing mga aswang raw ang mga ito. Iilan naman sa mga magulang ng mga nawawalang bata ay kinumpronta si Mang Adong at pinaimbestigahan. Sa huli ay walang naging patunay ang mga alegasyon tungkol sa kanila. Ganun pa man, higit pang mas lalong kinatakutan ang mga ito. Hanggang umabot na nga sa lugar namin ang mga sabi-sabi. Doon na nagsimula ang aming problema sa negosyo. Halos wala nang bumibili ng karni sa akin. Nakukuha na lang mabulok ng mga ito. May nagsabi pa nga sa akin ng mga salitang, "Konding, anong lasa ng giniling na bata? Mas masarap ba sa karne ng baboy?" Ang mga ganoong banat ay hindi ko na lamang sineryoso. Ngunit ang pinakamasakit ay yung nadamay pati negosyo ko.
Lumipas pa ang mga linggo ay nagpatuloy ang serye ng mga nawawalang bata. Kasabay nito ang mas lalong pagdidiin na si Mang Adong at pamilya nito ang salarin sa likod ng mga nakakabahalang pagkawala ng mga bata sa lugar nila. Wala naman daw kasing ibang gagawa noon ng ganoong kalinis kundi ang pamilya ng mga matadero dahil pwedeng-pwede nilang gilingin ang katawan ng bata upang walang matirang ebidensya. Sa kabila ng mga ibinabatong alegasyon kina Mang Adong ay nananatiling tahimik ang mga ito. Hanggang isang araw na magde-deliver sana ng karne si Mang Adong sa aking pwesto ay hindi na ako nagsayang ng pagkakataong tumanggi muna at ipaliwanag ang aking dahilan. Mang Adong, hindi na po muna sana ako kukuha ng karne. Sambit ko rito. Bakit? Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa amin? Tugon ng matanda. Hindi naman ho sa ganun, Mang Adong. Kaso kasi, dahil nga dun sa kumalat na balita, wala na hong gustong bumili ng karne sa akin. Wika ko rito. Ganun ba? Naiintindihan ko. Pero matagal na tayo sa ating negosyong dalawa, Konding. At kilala mo naman ako. Nasa sayo kung anong paniniwalaan mo. Basta ako, wala akong dapat na ipaliwanag dahil naniniwala ako na ang katotohanan ang magpapatahimik sa mga bungangang may masasamang hangad. Sambit ng matanda na nagpatahimik sa akin. Nakaramdam ako ng pagkahiya sa kanya at nagwika ako ng, naniniwala po ako sa inyo, Mang Adong. Kaso nga lang, sa ngayon kasi lugi ako pag walang bumili. Kaya naman baka isda na muna ang itinda ko. Sagot ko rito. Nagpaalam na ang matanda at nilisan na ng tuluyan ang aming lugar. Nakaramdam ako ng awa sa matanda. Sa totoo lang, hindi naman din ako naniniwala sa mga sinasabi tungkol sa kanila. Alam kong isa lang yung tsismis na likha ng isang makating dila na may tangang inggit sa katawan. O di kaya naman ay gusto lang talagang manira at ang masakit ay pinaniwalaan ng nakararaming madaling maniwala sa sabi-sabi. Lumipas ang mahigit isang buwan. Hindi na muli pang bumalik si Mang Adong sa amin. Nagtuloy-tuloy ako sa pagtitinda na lamang ng isda dahil kailangan kong gawin yon para makaraos sa araw-araw. Hanggang panibagong balita na naman ang kumakalat na hindi lamang mga bata ang nawawala, kundi maraming buntis din ang nakukunan at paglabas ng mga sanggol na dala ng mga ito ay kundi durug-durog, puro butas ang katawan. Naging sanhi ito ng paglikas ng iilang mga residente sa lugar na yon. Kagaya ng dati, kay Mang Adong pa rin ang bintang. Hindi man tinatanggap ng batas ang mga paratang dahil nga wala namang ebidensyang magdidiin sa kanila, ay mariing sila pa rin ang pinaparatangang may gawa nun. Kung hindi raw sila ang may gawa nun, bakit hindi nila ipagtanggol ang kanilang sarili at nananatili silang tikom ang bibig? Hanggang dumating ang isang gabi na maglilikha ng ingay kasabay ng pangyayaring magpapatahimik sa mga taong nasa lugar nila Mang Adong. Isang matandang may sakit na nakatira malapit sa bahay ni Mang Adong ang narinig nilang sumigaw. Nabulabog ang mga tao roon dahil nga hating gabi na yon. Mabilis na lumabas si Mang Adong at mga anak nito upang alamin kung anong nangyayari. Mabilis na naitutok ni Mang Adong ang malakas na ilaw ng malaking flashlight nito sa may itaas ng puno ng nyog ng matanda kung saan ito nakaturo.
at tumama yon sa isang nakamulagat na nilalang na naroon sa itaas. Sobrang puti ng balat nun at parang ang daming sugat-sugat. Mahaba ang buhok at dila nito at sobrang haba ng mga payat nitong mga binti na nakatupi na parang sa tipaklong. Pagtama ng ilaw rito ay tila nasilaw yon dahil sa labis na liwanag. Mabilis na kumilos ang mga anak ni Mang Adong at kumuha ng mga palakol at mahahabang itak. Pinakuha rin ni Mang Adong ang baril nito. Nakita ng mga tao ang nilalang na nasa itaas ng nyog habang iniilawan ni Mang Adong. Isang uri ng aswang. Kahit pa nasilaw yon sa ilaw ni Mang Adong ay mabilis siyang nakatakas. Tumalon yun ng ubod ng lakas sa direksyong hindi nila malaman. Mabilis siyang naglaho sa mata ng mga tao na nakasaksi ng panandalian sa nilalang na yon. Nagdulot yun ng labis na takot at panik sa lahat. Kaya naman, nang malamang nakatakas ang nilalang na yon, ay nagmamadaling nag-uwian at nagsipasok sa kanilang mga bahay ang mga taong nakiusyoso roon. Ipinasok naman ni Mang Adong ang matanda sa bahay nito at nagpasama si Mang Adong sa panganay nitong si Rudy para hanapin ang nilalang na yon na nanggugulo sa kanilang lugar. Sa paghabol ng mag-ama ay napag-alaman nilang may mga nagtangkang humabol sa nilalang. Nakita nilang iilang grupo ng mga tao yon. Tinawag ng mga ito si Mang Adong at niyayang sumama sa kanila sa pagtugis sa aswang. Katulong ang isang matandang may matalas na pakiramdam ay natuntun nila ang lugar na pinagtaguan ng aswang sa masukal na kakahuyan. Nahirapan silang mahanap yon kaya sa katahimikan ng gabi ay pinakiramdaman nila ang buong paligid. Bawat kaluskos ay kanilang sinusundan ng tingin hanggang isang napakalaking bayawak ang nakita nilang nagmamadaling naghukay sa lupa. Bago pa nila maabutan yon ay mabilis siyang nakalusot sa ilalim ng hukay na ginawa nito. Medyo nag-alanga ng mga tao na pasukin ang hukay na yon dahil alam nilang mapapahamak ang sino mang papasok roon. Ngunit hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mang Adong. Bit-bit ang flashlight at baril nito ay gumapang yon papasok sa butas at laking gulat ng lahat dahil ilang metro mula sa kanilang kinalalagyan ay may pag-angat ng lupa silang nakita at lumabas mula roon ang isang malaki at itim na ibon tsaka lumipad pa itaas at tuluyang naglaho sa lugar. Bigo nang mahabol at mahanap ng mga ito ang nilalang sa kailaliman ng gabi, ngunit isang revelasyon ang kanilang nalaman. Inamin ng matandang kanilang sinaklolohan kina Mang Adong na ito ang nagpakalat ng mga balita tungkol sa kanila. Labis-labis raw ang pagsisisi nito. Sinabi nitong ang dahilan niya ay ang hindi niya matiis na amoy na nanggagaling sa katayan nila Mang Adong, pati sa mga alagang hayop ng mga ito. Ginawa raw niya yon para maisara na ang kanilang negosyo o di kaya ay mapaalis sila sa lugar na yon. Pero mali raw ang matanda dahil hindi niya inasahang mananahimik lang at magpapatuloy pa rin ang mga ito. Ginamit raw niyang pagkakataon ng mga pagkawala ng mga bata upang makagawa ng naratibo laban kina Mang Adong. Ngunit hindi raw niya inasahang darating ang oras na bibiktimahin siya ng mismong salot na nilalang at sila pang mga siniraan niya ang magliligtas ng kanyang buhay. Hindi na nagsalita pa si Mang Adong. Sinabihan na lamang nito ang matanda na magpahinga na at isara ang mga bintana at pintuan upang mas maging ligtas ito. Nagpaalam na sila na uuwi at tahimik na naglakad palabas ng bahay ng matanda.
Kinabukasan, maagang naglalakad-lakad si Mang Adong sa kalsada. Bawat madaanan nito ay hindi makatingin sa kanya. Napansin naman ito ng matanda, kaya naman huminto yun sa paglalakad at nagwika ng, "Teka, hanggang kailan ba kayo ganyan sa akin, ha?" Malakas na sabi nito. Isa sa mga ito ang sumagot. Mang Adong, nahihiya po kasi kami sa inyo sa perwisyong nagawa namin eh. Hindi lang kami naniwala sa sabi-sabi, kundi isa pa kami sa mga nagkwento noon sa iba't ibang tao. Hindi ko magawang makatingin ng diretso dahil sa kahihiyan, Mang Adong. Patawad po. Sambit ng isang lalaki. At doon na sunod-sunod na nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad ang mga taong naroon. Magmula ng araw na yon, bumalik ang sigla ng negosyo ni Mang Adong. Mas lalo pa itong lumaki at mas lalo pang maraming kumuhang tindero sa mga ito. Bumalik na rin ang pagkuha ng mga karne sa kanila at mas naging madalas pa yon. Nagkaroon na rin ako ng pwesto sa palengke kaya mas maraming karne na ang kinukuha ko kay Mang Adong. Totoo ang sinabi ng matanda na ang katotohanan ang magpapatahimik sa mga bungangang may masasamang hangad. Maraming salamat kabayan sa pakikinig ng ating kwento. Kung di ka pa nakasubscribe ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga stories. At of course, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share mo na rin sa iba para mas lumami pa tayo. Ang masasabi ko sa kwento, nakakalungkot na may mga taong kayang gumawa ng mga ikakasira o magpakalat ng kung ano-ano ng makakasama o makakasira sa pagkatao ng iba nang dahil lamang sa pansarili nilang kagustuhan. At nakakalungkot dito ay madali itong paniwalaan at maraming nadadala sa mga sabi-sabi. Pero nakita nyo naman na sa huli nanaig pa rin yung katotohanan, di ba? Totoo at maganda yung sinabi ni Mang Adong na ang katotohanan ang magpapatahimik sa mga bungangang may masasamang hangad. Kayo mga kabayan, anong opinion nyo sa kwento? I-comment nyo na yan sa ibaba. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo. God bless mga kabayan.